Uy, musta? Musta kayo dyan, mga chong, mga pre? Kamusta? Oy! Ay! Marco! Uy, kamusta? Ay, sorry Grabe! Ang ganda pala talaga ni Ma'am Mase. Ay, Alam mo- parang kinikilig naman ako. Ang pretty mo pala talaga, lalo na sa personal. Ako ang mas kinilig kasi alam mo ba, ang tagal-tagal ko nang nakikinig sa'yo, ngayon lang kita na-meet ng personal. Naku, salamat natutuwa ako na ikaw ang nandito. Pwede bang ako na lang ng 4 na oras kung ganito kagandang kasama ko eh. Kahit wag ka na pumasok, Chacha, okay lang. Okay na kami kay Ma'am Maricel. Pwede. Ma'am Maricel, single ka ba? Naku, pasensya ka na, Marco ha. Taken na ako eh. Baka tinitingnan mo yung mga picture ni na Erwan Yusuf na walang wedding ring. Yung sa akin, hindi lang Ay, sorry nagkasya. kasi wala ka kasing suot na wedding ring. Akala Yun ko na single nga. ka. Saka, yung itsura mo kasi parang teenager lang na talagang mukha kang single eh. Grabe ka naman. Hindi naman masyado. Nakalimutan ko lang talagang isuot yung aking mga wedding ring. Hindi na kasi magkasya. Kailangan munang mag-diet. Kami natutuwa, lalo na kami ni paring Set na ikaw ay napasal dito sa aming programa. Hindi mo na itatanong, mahilig ako sa morena. Itong pare ko dito, mahilig yan sa mestiza. Talaga ba? Kaya hindi kami nagtatalo pagdating sa mga chika babes namin. Magkaiba kami ng tipo nito eh. Pero kaya ako nandito kasi nag-init ang ulo ko talaga. Bakit naman Ay, ang aga-aga? Kanina nanonood ako sa inyo ni Chacha. Nagkalat na naman ang mga troll talaga dyan. Ayaw kayong tantanan Oy, kayong mga troll dyan, nasa na kayo? Akong harapin nyo. Easy. Alam mo naman, Marco, kapag ganitong mga panahon na papalapit na talaga yung eleksyon, September, October, filing na ng Certificate of Candidacy yan, ay talagang dumadami yan. Kailangan nilang kumite. Okay, sige. Di kailangan nyo palang kumita. Ako naman ay kailangan kong magsalita kahit na wala akong bayad dito. Kailangan ko lang mailabas itong aking nararamdaman. Dahil pag ito ay hindi ko inilabas sa Tita Maricel. Ayaw kitang tawaging Tita Maricel. Dahil hindi ka naman mukhang tita. Ikaw ay mukha lamang ate. Sabi mo kanina, teenager lang ako. Ngayon, naging tita na ako bigla. Hindi. It's a joke, ma'am. Ikaw ay tawagin ko na lang Mase. Okay. Yung tawag sa'yo ni Manong Ted, yun na lang din ang itatawag ko sa'yo. Pero, Pwede. dito nga sa nangyayari sa pag-iimbestiga dito kay BP Sara dahil doon sa kaliwat kanan na mga issue na kanyang kinakaharap ay talaga sigurado sumasakit ang ulo ko dyan. Dito sa isyong ito, Bakit? Simenet, get away from this. And Simenet, sleep and eat well because of this. Shimenet. Parang meron akong naiisip na mga kanta dyan sa mga sinasabi mo. Mamaya, pakakantahin talaga kita. Gusto kita marinig kumanta. Ito na nga. Alam ninyo, sa dami ng red flags dito sa mga lumalabas na mga balita, ang masasabi ko lang dyan, pasalamat ang mga kabataan at ang mga estudyante na nag-resign na si BP Sara. Bakit? Bakit? Hindi siya nararapat talaga sa kanyang posisyon kung ganoon siya sa DepEd kasi nga nakita mo naman, ilang classroom lang ang nagawa. Meron pa daw yung mga laptop, hindi ba nakatenga daw doon sa opisina? Ayun na nga. Na hindi lang naman daw si BP Sara ang may kasalanan, maging yung umupo din dyan sa DepEd bago siya. Yun ang sinasabi nila. Pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit doon sa Senate hearing hindi siya makasagot doon sa mga ilang mga itinatanong sa kanya. Bakit? Kung bakit puro pagtatantrums lang ang kanyang ginagawa. Easy. Nakita nyo naman na. Hindi ba doon sa disallowance na inilabas ng COA na hindi ko naiintindihan ng una, mabuti na lang yung kausap ninyo na-explain niya kung tungkol saan yun. Ang galing mag-explain, no? Pero ito ang gusto ko sabihin sa mga bulag na tagapakinig natin dyan, ha? Ano yan? Kasama ba yan sa mga trolls? Yung iba, trolls, mabuti nga i-controls kasi controls may kita. Pero paano kung hindi naman trolls, hindi ba? Bulag lang talaga pag ganun. Ako gusto ko sabihin sa kanila, inupush kasi nila bagay daw na maging presidente si BP Sara. Ang sa akin naman, kung doon pa lang sa DepEd na naging secretary siya, hindi niya na nagampanan ng maayos yung kanyang dapat gampanan, paano pa kung siya ang presidente ng buong Pilipinas? And speaking of president, wag niyong isisilang kay BP Sara itong mga bakit hindi na-accomplish sa DepEd at kung ano-ano pa. Aba, sino bang nagtalaga sa kanya doon? Aray ko.
Sino naglagay Totoo sa yun. kanya sa DepEd? Oo. Di ba di yun- syempre, taong bayan. Hindi ba Unity? Ay, ayan na tayo. Sino wala nagtalaga na, sa kanya sa nagbakas-bakas na DepEd? yung unit Oh. din. Babalik tayo niyan sa Pangulo. Oy, Mr. President. Di ba't ikaw ang naglagay sa kanya doon noong una? Totoo Oh. yun. Eh, sinisisi niyo si VP Sara. Hindi nagampanan ng kanyang trabaho. Eh, di sisisihin din ba natin dapat ang presidente? Kasi Ayan siyang na naglagay kay VP nga. Sara. Oh. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo, mag-isip-isip kayo ha? Kasi pinupus nyo, sabi nyo, gusto nyo siyang maging presidente ng Pilipinas. Sabi nyo, VP Sara, tumakbo ka sa pagka-presidente sa 2028. Eh yun lang doon sa education, hindi niya na-handle ng maayos. Paano pang buong Pilipinas? Pero sa bagay, hindi ba't marami naman tree planting event si VP Sara? Ay, oo, hanggang nung turnover nagtitree planting O, edi tignan nyo na lang mga punong natanim. Huwag na kayong maghanap ng mga classroom at ng mga libro at ng mga nutriban at mga laptop. Marami naman daw palang naitanim na mga puno. Di kung magtatanim, dapat DENR. Ba't DepEd? Sa gusto Di nyo ba? magtanim, bakit ba kinangingialam? Di ba? Hindi na siya. Mas naniniwala si VP Sara sa kasabihan na, di ba may kasabihan ng pag-asa ang kabataan ng pag-asa ng bayan? Oo, tama, Mas tama. naniniwala siya na ang puno ang pag-asa ng bayan. Aray ko. Oy, pero ako naman, ako naaawa sa mga estudyante na nagsisikap mag-aral kahit yung classroom nila, nagsisiksikan sila doon kahit na walang libro. Dahil nga dito sa nangyaring issue na ito, naawa ako lalo sa kanila. Ang dami naman palang ang tindi ng budget, ang laki. Oo nga. Sana'y nagamit lang ng maayos. Sayang. Kung nagamit ng maayos yan, sigurado talaga na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Oy, pero maibalik ko lang ha. Totoo yun. Kasi di ba dati mayroong inilabas, hindi ko maalala kung anong taon na yun eh. Di ba naglabas noon na highest performance rating ang ibinigay kay Vice Presidente noon? Nung magkakampi pa sila. Anong taon yun? Anong taon yan? Natatandaan mo ba, Tita Mase? Naku, hindi ko na nga matandaan. 2022-23 ba yan? Nilabas dati yan eh. Highest performance rating dati, di ba? Ha? Paano nangyari yun? Oo nga, ano? Paano nangyari iyon na yun ang lumabas na highest performing? Pero tama ka kasi baka dahil bati pa sila. Bati pa. Oo, kaya ganun. Pero alam mo, dito sa nangyayari kay VP Sara na parang napagtutulungan na rin siya sa Kongreso. Oo. Yung isang kasabihan ang gusto ko sabihin dyan. Ano naman yan? When it rains, it pours. Ayun lang. Kasi talaga namang ginisa siya Nang husto. ng husto ng mga kongresista. Oo. Sa akin, okay lang gisahin si VP Sara, pero sana lahatin talaga. Oo. Lahatin ninyo. Lahat magisa. Gisahin nyo rin ang mga taga-DPWH. Gisahin nyo rin ang mga taga-Department of Tourism. Gisahin nyo rin ang mga taga-Department of Agriculture. Yun. At gisahin nyo rin ang inyong mga sarili. Kasi ang laki ng budget ng Kongreso. Ayun. Totoo yun. Pero mag-e-expect ka pa ba? Nagigisihin nila ang sarili nila? Bakit? Sabi nga ni Manong Ted kahapon dun sa kanyang Think About It segment, Oh, sinong ang uusisa sa mga nag-uusisa? yun na nga. So sinong gigisa sa mga nanggigisa? Ay ako na lang. Ako nang bahala dyan. Ibigay nyo na sa akin yan. Tustahin mo na ng husto, Marco. Pero alam Oh. mo, nawawala ako sa aking sarili. Alam mo, Oh, pag ano siya paring Ted ang nandyan, di ako nabubulol. Oh. Pero dahil ikaw ang nandyan, sa sobrang ganda mo, ako'y nabubulol. Osa, peace out na. Sinasabi ko na nga, be. Okay. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.